Magandang araw mga bossing. So meron po tayong centralized dito na direct sa COM or JCOM yung connection niya. So ito yung coin box niya. Kikita nyo para siyang wifi bendo. So yung connection niya ito yung wire papunta dito sa system unit. Yung motherboard ko meron siyang COM or JCOM. Tapos yung supply niya kinuha dito sa power supply. So, ang gawin lang natin is, kailangan na yun ng monitor, keyboard at saka mouse. Or if ayaw nyo ng keyboard, mouse ang gusto nyo, or if gusto nyo, numpad na lang ito na side. Merong benta sa online nito, sa Shopee ba or sa Lazada. So, ang presyo siguro nasa 100 plus to 400, depende sa klase. Kayo na po bahala dyan. Anyway, balik po tayo dito. Assuming na meron tayong client, wala po kasi akong extra PC dito as client for this demonstration. So imagine na lang natin sa client side, ang gagawin po natin doon is naka always on na po siya, hindi na yung siyang kagaya sa Pisonet time, sa Pisonet setup na naka turn off yung monitor. Saka na siya iilaw pag mahulugan na siya. So sa ganitong setup, naka always on yung monitor niya, pero naka-lock yung screen niya. Kasi software based po yung gamit natin. So ang gamit po natin na timer is Martech ito. So si Sir Martech pong developer ng timer nito. So ako isa sa mga nagbebenta nito ng timer niya. So lahat ng bibili sa akin ito kasali na yung price na kasali na din sa sa package na yung timer tsaka yung license niya. So, ang gawin lang natin, sample, assuming ang customer is pupunta siya sa, let's say, sa PC3 siya. Meron dun sa lock screen, may PC number dito na side sa may left side, upper left corner. So, i-turn on niya, then punta siya dito sa timer server. Ito yung timer server, ito siya. So, i-press natin kung saan siya nagto-turn on. Sample, sa PC3 siya, gusto maglaro or gusto niya gamitin, so press niya lang yung PC3. Pag lalabas na itong please insert money, activated na po yung coin slot natin. Pag i-cancel po natin yan siya, naka-off yung coin slot natin. So safe pa rin siya, hindi siya kakain kahit anong hulog mo kasi naka-power cut po yung natin, coin slot. So sample, punta ko sa PC3. Ayan po. So hulugan na lang siya. So automatic na po ito, babato doon sa client side yung time niya. So pwede niya i-press yung done, pwede naman hindi. Pero yung time niya, if naka-on na yung unit doon, Thank you very much. tatakbo na po siya. Ito, napansin niyo, hindi siya gumagalaw kasi walang na-detect na client dito. Pag merong naka-detect na client, tapos naka-turn on na yun siya, gagalaw po yung time niya dito. So, yung settings niya para sa pag-adjust ng rate nyo, nandito naman sa click lang natin yung power buttons tabi ng Martech. Tapos dyan. So, dito na sample ito sa PC1. Right click lang natin. Tapos, edit client. So, dito na natin ma-set yung anong rate na gusto natin. So per seconds po yung niya dito, per second po yung style niya dito. So anyway, pag mag-avail po kayo nito, ang ginagawa ko usually is i-remote ko yung timer server nyo saka yung client nyo. Mas maganda naka-diskless kasi mas makatipid kayo. Usually yung mga clients ko naka-diskless sila. So yung diskless server nila ginagawa din nila as timer server din. So, ito, isang approach to, yung direct sa COM or JCOM. Yung ikalawang approach naman, mayroong LCD at saka push buttons dito, dalawa. So, instead na yung customer pupunta dito sa PC, kung saan yung may PC selection, ito, PC selection sa dashboard ng timer natin. Si customer, yung sa ikalawang approach na may LCD at saka push button, dito na lang siya. Pipindot na lang ng button. Lalabas po yung PC number dito sa LCD niya. So yun ang ikalawang approach. Yun usually yung binebenta ko. Ito yung LCD size niya. So ito yung
first approach, yung direct sa motherboard through COM or JCOM. Yung isa kasi is through USB po yun siya. Medyo mahal ng konti compare dito. So, ganun lang po. Ako po mag-i-install ng timer nyo. Then later on, i-explain ko sa inyo yung settings, yung mga ng rate nyo dito. So, pwede din to separate rates for VIPs nyo kung ilang VIP units ba kayo. Let's say, mayroon kayong tatlong category ng rates nyo. Pwede nyo dito isa sa group rate dito. So, tatlong rates. Then, maseset natin yan sa mga PC. So, ganun lang po. Then, itong mga dito, promo, scheduler, hardware settings, ito. Ako na po yung bahala dyan. Then, later, i-explain ko sa inyo kung paano yan siya magpa-function. So, after natin maset dito, click lang natin na yung restart para ma-refresh yung yung mga na-set natin dito sa mga settings niya. Para ma-apply din siya. Then, magre-restart po yung timer. So, okay na yun siya. So, ganun lang po. So, kung meron kayong mga inquiries, PM nyo lang po ako para ma-explain natin in details. Itong video na to kasi, hindi siya in detail lang. Pinakita ko lang sa inyo na may isang approach lang po ako sa pagbibenta ng centralized. Aside dun sa mga na-post ko na merong LCD at saka push button. So, yun lang po. Maraming salamat.